Si ano muna, si Mr. Pogi muna kasi nauli ako umakyat eh. Si Mr. Pogi muna. Okay, konti lang masishare ko dyan. Pag ganyan bro, konti Mr. lang Pogi, ang masasabi pakibasa ko nga ng dyan. Asayas. Naluwalhatiin ninyo ang naluwalhatiin daw kuno doon ang Panginoon sa mga pulo ng dagat, ang ika doon nakalagay doon. Yun ang di ko na nabuo. Yun ang patungkol doon. Maigi, babasahin nga natin para clarify, basahin muna natin para maganda yung mainawaan din natin. Kaya't Ito nga, babasahin uwalhatiin ko. ninyo ang Panginoon sa Ayun. silanganan. Ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat. Yun. Dapat may specific. Baba nyo na nga yung yung host kasi wala na naman specific na tanong. Oo. Baba mo na. Oo, wala ulit specific na tanong. Dapat tatanungin mo lang, yung pampulo ng mga dagat yan ba sa Pilipinas? Hindi kasi buong Isaiah 24:15 yung inaano niya. Alin dyan? Yung silanganan, yung pulo ng dagat, Oo. yung sa Kuya, luluwalhatiin. Jurista gumawa niya. O, iba. Wala, hindi naman yan specific talaga sa Pilipinas lang eh kasi kung sasabihin mong pulo ng mga pulo sa mga sa dagat, marami namang mga island ng mga nation. Merong Indonesia, merong sa Southeast Asia, marami. Tsaka di lang naman yung andyan pang Hawaii. Di nga lang yan nation, part na yan ng US. Pero ang point diyan kasi sa sa Bible kasi parang sa disyerto kasi yung sa desert kasi yung specific na location, no? So hindi pa na yung sa mga walang mga part ng Bible na merong story diyan yung sa mga pulo-pulo or sa mga island, no? Pero ang pinopoint diyan yung mga nasyon na nasa mga malalayong lugar na merong mga nasa part ng dagat or something beyond the ocean, sabi nga nila, no? Pero yun nga, hindi lang yan specific sa Pilipinas. Ganyan yung paniniba eh. Hindi lang naman Pilipinas ang island nation. Pero kung ipipilit talaga kasi marami namang maraming nag-claim na kahit nga yung silanganan or Far East, Pilipinas daw. Ang Far East kinukumpose yan ng maraming bansa, no? Kahit Japan, pwedeng tawaging Far East. Kahit yung New Zealand. Pero ang diyan, yung mga pulo beyond the seas or nasa dagat. Yun yung pinapahiwati. Pilipinas po 'yan, yung sa mga pulo ng dagat kasi yung Gracia doon sa yun sa Greece na yun. Hindi naman 'yan tinatawag na silangan kasi yung Grecia na yun na tinitingnan ko sa mapa, yung Grecia na yun na malapit doon sa Israel, nasa tasa ng Israel kasi marami nga doon mga pulo. Hindi naman yun silanganan, timog yun eh. Timog silanganan yun eh. Pero yung silanganan sa atin, pwede tumukoy sa atin eh. Kasi pwede naman sa atin, may mga pulo naman nga eh. Sa atin. Yun lang naman. Yes, kung anong sinabi ni Mr. Pogi, yun din ang sasabihin ko kasi isa lang naman kami. Si Mr. Pogi at ako ay isa. Yun lang. Sarge, nag-iba ka na naman ang profile mo Si Sarge, nakita ko si Okay Sarge. na. Iba na Okay naman na, ang salamat, profile mo. Biorista. Iba naman. Hello, Biorista, kamusta na?
Sword ayon sa talata, mas dakila ka daw kesa kay Mr. L tayo Tama mamaya. ba yun? Oh, anong talata yan? Anong talata yun, Sword? Anong talata yun? Hindi, eto, ako naman sasagot. Yan na. Tama naman eh, Pilipinas talaga tinutukoy dyan, Kuya Burista. Kasi ang sabi sa Biblia, mga pulo ng dagat. O, isipin mo, yung mga pulo. Yung Indonesia kasi, marami siyang pulong dagat. Tama naman eh, marami siyang pulo. Pero, hindi siya, hindi ang Kristyanismo noon mga panahon na yun dyan. So, aling bansa lang ba sa Asia ang Kristiyanong bansa? Pilipinas lang. Kasi doon sa Indonesia kasi, Kailan ba Teka na mo, ano ang Pilipinas? Hindi, saglit lang, Kailan Kuya ba naging Kristiyano ang Angkol, saglit lang. Pilipinas? Mamaya ka na sumabat. Mamaya muna. Papaliwanag ko lang muna. Kasi itong Indonesia, sinasabi baka Indonesia daw yun. Alam ka naman, Japan, hindi naman Christian country yan eh. Pilipinas lang talaga ang Christian country yung mga panahon na yan. Yung tinutukoy dyan. O isipin mo, Muslim mas marami dyan eh. Sa Indonesia. Tapos ito pa, isa pa. Hindi lang naman mga pulo ng dagat ang sinasabi sa Biblia. Sikatan ng araw. Anong tawag sa Pilipinas natin? Perlas ng silanganan. Oh. 'Di ba? Sikatan ng araw. Sa Pinas yun. Oh, sige nga, paano naging sikatan ng araw ang Indonesia? 'Di ba? Oh, kaya hindi lang po mga pulo ng dagat ang ebidensya. Kaya ko lang, Bio, i-re-rebat ko lang, Bio. Ang Pilipinas hindi po sikatan ng... Ay, talaga? saglit lang, baka maano Sigurado kasi. ka, Angkol? Baka maano kasi. Ang Pilipinas hindi ang sikatan ng araw sa So gagawa Far ka ng East. sarili mong Ang pinaka... History, sige, are you sure? kuya, That's geographical. sige, That's sige. geographical. Kuya Berlista, Quiet, ano tawag please. sa atin? Sa ano? Sige. Saglit lang kasi papasok na rin kasi ako eh. Papasok na rin kasi ako sa trabaho, no. Sige, So, sige. Pagbigyan natin. Sige. Sabi nga ni sabi nga ni The Truth, sabi nga ni Find the Truth, no? Sabi nga ni Find the Truth, perlas ng silanganan ang Pilipinas. Ngayon, paano yung Japan na sila yung land of the rising sun, no? So, nagko-contradict yung statement ni Iba Find naman the Truth. yung silanganan ng usapan. Hindi naman O silanganan bakit? ng Japan Hindi ba kasali? Manahimik ka, Find the Truth, no? Ang Japan ba hindi part ng Far East? Part po ng Far East ang Japan. Re-rebat ako sa'yo, sige. Manahimik ka na. No? Hindi part ng ang part pa rin ng Far East ang Japan. At saka ang Japan po ang pinakauna na sisikatan ng araw kumpara sa Pilipinas kasi meron po tayong mababasang mga time zone, no? Kaya nga geographical 'yan, hindi yan history. Historically, pinakaunang gumamit talaga ng rising sun ay ang Japan. Hindi po ang Pilipinas. Kasi ang sabi nga ni Find the Truth, siya rin mismo ang kumain ng salita niya. Ang sabi, perlas ng silanganan. Ano ba ang perlas? Hindi naman yan ang sun, di ba? Oh, kuha nyo? Kung magpapaka 8 bilog tayo, sumanib na lang tayo ni iba ni Find the Truth. Pero kung magbabasa tayo, kung titingnan natin, Okay, ito rebat ko sa kanya. Sige. Tama naman. Si Aaron muna, si Aaron. Okay. Sige. Isipin mo, Japan. Japan daw. O sabi na natin rising sun siya.
Isipin mo Kuya Biorista. Kristyanismo ba yung na yon? Hindi naman eh. Di ba? Yung sinasabi ko, Christian country sa Asia. Tayo lang yun. Wala nang iba. Okay? Yun lang. Doon pa lang, tabingi na sila. Yun lang sagot ko. Tabingi na sila. Kaya tayo, MCGI bansa, pa yun. tayo ang tinutukoy talaga. Sa Pilipinas, MCGI lang po. Wala na kayo doon. Saka, Tinutukoy doon. ang usapan lang naman talaga dito, kuya, kung sa Pilipinas nga daw yun. Sa Pilipinas nga, pero agree tayo doon. Pero agree naman sa kami doon, MCGI kuya. lang yung Biorista. tumutukoy. Tingnan mo, si Sword, agree. Si agree. Yun lang naman usapan, wala pa yung religion dyan, no? Hindi tawag dito. Apocalyptic ni ni Isaiah na pinahihiwatig ng talata na ang Tama. pandaigdigang papuri sa Diyos hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng mga bansa. So tinutukoy diyan lahat mga hintil na nasa silanganan, ganoon hanggang papuntang kanluran. Pero walang specific na sinabi na may lilitaw na mga iglesia or pasensya ka na, Brother Pine Truth. Hindi, okay lang yan. Okay lang. Sa Usapan ano lang lang sa- naman natin dyan yung bansa eh. Sa paliwanag lang naman namin. Oo, sa paliwanag lang naman. Hindi naman sinabi diyan na may lalabas dun Oo. sa silanganan na bagong iglesia na magpupuri sa Diyos. Pinatutungkulan yan para sa lahat ng mananampalataya sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Tapos, kung pinagtatalunan nyo yung pulo ng mga dagat sa Pilipinas, pwede rin naman. Pero yan, tandaan natin, Hebreo mga nagsulat niyan. Kaya kung mababasa mo sa Hebreo, sa Esther 10:1, nagpataw ng buwi si Haring Ahasuero sa buong lupain at sa maging sa mga pulo ng dagat. Pilipinas yan, yung Haring Ahasuero pala, nagpunta ng Pilipinas, nagpataw ng buwis. Pero hindi ko sinasabing hindi Pilipinas din yan. Kasama Pilipinas yan kasi para sa lahat ng mga hentil yan. Ano ba talaga? Pilipinas o hindi? Wala, Ano ba talaga? kasama lang ang Pilipinas, kasama. Para sa mga hentil So, lahat. dalawang isip, hindi sakto, dalawang isip lang. Dalawa akala. Oo. Dalawa isip lang. Iniisip lang ni Kuya Aaron yun. Ganyan ang paliwanag niya. Wala tayong magagawa eh. Tukoy na pulo ng dagat dyan, yan yung tinatawag nating Sea of Galilee. Sea of Galilee. Titignan ninyo, ang Sea of Galilee ay composed ng tinatawag nating mga pulo. Titignan ninyo yan, tapos titignan din ninyo yung nakalagay sa strong. Mediterranean at saka yung Sea of Galilee ang contender sa tinatawag nating pulo ng dagat. So, ang Mediterranean, sobrang layo niyan, hindi siya sa east part, kung saan sila na-exile. Yung tinatawag nating na-capture sila sa Babylonian era. So, Mediterranean, scratch out. So, ibig palang sabihin, ang east part ng Babylon, which is the Sea of Galilee, yan yung tinutukoy patungo sa Israel. Tandaan ninyo yung Misrak. Ibig sabihin ng Misrak, facing towards the Jerusalem. Yan yung tandaan ninyo. Natutunan nyo. Dito lang yan sa Roman Catholic, ang tunay na tinatawag ng ating Panginoon. Okay. Ay, mahaba pa pala yung oras. Oo, sige. Dagdagan natin, Kaya pala nasa Biblia, yung of the world, which is referred to sa tinatawag nating
Jerusalem, yung apat niyang corner. Dito sa ipapuntang Asia Minor, dito papunta sa Roma, papunta naman sa Turkey, papunta sa baba. Yan yung four corners of the world. Kasi yung according sa map ng old manuscript na description, ayon dun sa lumang mga yung four corners refer lamang sa center, yung center ng Biblia is the Jerusalem mismo. Hindi siya tumutukoy sa buong mundo na four corners. Okay? Oo, kasi yung mga Hudyo, selfish yan eh. Gusto nila sila lang yung maliligtas eh. So, yung Diyos nila, kanila lang Diyos na yun. So ngayon na dumating si Kristo, di pinapakilala niya na yung Diyos na yan, hindi siya para sa Diyos na lang ng Israel, kundi para sa lahat. So dapat na mag-aaral ngayon na ang tinatawag nating pulo ng dagat ay tumutukoy sa Sea of Galilee. Hindi sa tinatawag nating Asian na tawag dito. Yung Asia talaga. No, hindi siya, hindi yun. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ay, ako na pala. Ano bang sasabihin ko dito? Tulungan mo ako, host. Ano ba ang sasabihin ko dito? Saan ba tayo topic? Oh, wala naman ako maisip. Ano muna ako? Palitan mo na ako, bro. Hindi ko alam kung ano ang topic. Bawal pass. Oo. Yung kasi na ano, yung ano yun na sinasabi na sa ng mga pulo ng dagat sa Isayas. Sa Pilipinas yun eh. Yun ang sinasabi ng Panginoon Kristo na mayroon ako mga tupa wala sa kulungan ito. Sa MCGI yun. Doon sa mga pulo ng dagat, MCGI lang doon, hindi kasama ngayon si doon, mga walang hiya, ang mga mali ang aral. Kasi before pa yon sinabi doon sa may mga propesya pa na sabi doon sa Isaiah 60 maybe din na sabi doon, sapagkat ang mga pulo ng dagat ay maghihintay sa akin at ang mga sasakyang dagat maghihintay ng pangangaral. Sabi naman doon sa Isaiah 41:12 na tawag dito na luluwalhatiin ang Panginoon at ihayag ninyo ang kanyang karangalan sa mga pulo ng dagat. So yung pulo ng dagat na tinutukoy na wala naman iba na tinitingnan natin kung saan ba yung mga pulo-pulo. Sa Pilipinas lang naman yun eh. Pero sa MCGI yun na tinutukoy doon magkakaroon ng samahan na pupuri sa Diyos. Kasi hindi naman pumupuri ang ang iba eh. Yung iba pinupuri yung kahoy. Wag mo sana wag mo sana matamaan yung mga kaibigan natin na kasi bakit yung iba pumupuri sa mga dagat? Kasi yung MCGI pumupunta ng Brazil, nagpupuri sa dagat. Nakasakyan. Pero yung iba, si Manalo man, pinupuri nila si Manalo. Yung kamalian yan, nakalapas tanganan yun. Doon ang pagsamba nila, doon kay Felix Manalo. So MCGI yun talaga na nakikita mo na niluluwalhati nila ang Diyos na talagang sila ang hinuhulaan. Wala namang iba na mga pantas na tao, may mga takot sa Diyos. Yung iba sa Katoliko walang takot, papatayin ka eh. Manyakis pa. Oy, ako na nga pala noon. Hindi ko nakakilala yung yung profile ko. Okay, magandang
gabi sa inyo, no, mga kapatid. Dudugtungan ko lang yung pahayag ni Mr. Pogi dahil parehas lang naman kami ng aral ni Mr. Pogi. Ang dugtong ko dyan na tinatawag na mga pulo ng sa Pilipinas kasi yan bro mga bro. Ang ang hula kasi yan hula yan nung nakasulat yan sa paksa na may lilitaw na mga ngaral sa mga pulo ng dagat. Sisikat doon sa silanganan Ang Pilipinas kasi nasa lugar ng silanganan. Ngayon, yun ang tinutukoy doon. Darating kasi dito sa Pilipinas yung bayan ng Diyos na tinatawag sa Daniel 9 ng 19. Sabi doon, O Diyos ko, ang iyong mga tao at ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Yan. Tumawag ang Diyos dito sa Pilipinas nagmula. Dahil yung pantas na hinulaan sa Daniel 12 ng 10 sa huling panahon sa pulo ng dagat sa Pilipinas, hinulaan kasi mga bro yung pantas na lilitaw. Wala namang ibang nangangaral ngayon na nakaunawa yung pantas na sa loob yun ng iglesia ng Diyos. Yung pantas na yun, dito yun lilitaw sa Pilipinas. Hindi sa iba't ibang bansa. Pilipinas kasi pulo ng dagat sa silanganan. Yun ang tinutukoy. So malalaman natin yung bayan ng Diyos. Yun tinatawag sa pangalan ng Diyos. Pinatunayan niya ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo 3:15. At nakarating yun dito sa Pilipinas. Tumawag po ang Diyos dito sa Pilipinas. Maliwanag po yan. Dahil ang tinawag dyan sa Pilipinas, pangapantas, nandun yan sa loob ng iglesia ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, walang ibang hinulaan ang Biblia kundi ang Pilipinas lamang. Dahil dito nagmula ang mga pantas. Dito nagkaroon ng mga MCGI, di ba? Banggitin na natin. Mahirap naman din natin banggitin. Siya nga pala, inahabol ako ng INC. Ang bihira kayo, huwag niyo akong hahabulin. Hoy! Yun. Hello bro. Hello bro, rinig ba ako? Bro, rinig ba ako? Salamat sa Diyos. Mabuting gawa. Tawag dito. Ang silangan nandyan ay sumasagisag sa liwanag ng bagong simula at pag-asa. Ipinahiwatig dyan ng talata ay pandaigdigan papuri sa Diyos, hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng mga bansa. So kasama yung mga hintil dyan. Ang tinutukoy, yung pupuri. Hindi dyan tinutukoy na magkakaroon ng sulpot. I-claim yung kayo yan, 700 before Christ pa na isulat yan, plus 2,000 years ago, pagkapanganak ni Kristo sa panahon natin ngayon. Ang kakapal naman ng mga pagmumukha nyo. Kailan lang kayo nagsisulpot? Tsaka kung ituturin nyo na bagong iglesia na lalabas sa Pilipinas yan, ang kakapal talaga ng mga pagmumukha ng mga sulpot. Sipin nyo nga, nakasulat sa Esther 10:1, nagpataw ng buwis si Haring Ahasuero sa buong lupain at sa mga pulo ng dagat. Kung Pilipinas yan, 700 before Christ, bago ipanganak si Kristo, nagpataw na ng buwis sa Pilipinas si Haring Ahasuero. Konting isip lang, huwag kayo claim ng claim para makakuha lang ng mga member. Niloloko na kayo ng mga ngaral nyo. Tuloy-tuloy pa rin kayo. Ang sinasabi niyan sa silanganan, lahat yan yung magpupuri. Yung kasama Pilipinas, nung magpupuri, hindi sinabi magtatayo ng sariling kulto. Dahil yan Isaiah 25, na talata na yan, 700 before Christ pa yan na isulat, plus 2,000 years ago, pagkapanganak ni Kristo hanggang sa panahon natin yun. Kayo, 19th century, ang kakapal ng mga pagmumukha na itong mga inayupak na to. Tapos i-claim nyo kayo yan. Ito si Brother Elijah, may malakyas pa. Hanapin mo ng Pilipinas yan, tsaka Brazil. Talaga. Common sense lang, kailan lang kayo nagsisulpot? 1977.
tas i-claim nyo kayo yan, 700 before Christ pa yan, plus 2,000 years ago. Walang iya. Ang tinasabi yan yung magpupuri, lahat, pati hentil, sa lahat ng dako. Hindi sinabi magkakaroon ng ibang kulto na magpupuri sa Diyos. Dahil ang pulo ng mga dagat dyan, tama yung sinabi ni Uncle Jordex. Oo, dahil nagpataw ng buwi si Haring Ahasuero sa buong lupain at maging sa mga pulo ng dagat. Wala pang Pilipinas yan. Kaya talagang claim kayo ng claim. Kakapal ng mga peslak nyo. Kailan lang kayo nagsisulpot, magkiklaim kayo. Kahit ngayon unang Timoteo 3:15, hindi kayo yun . Sa liga ng katotohanan nyo, Biblia. Sa liga ng katotohanan nyo, bahay ng Diyos, templo. Oh. Tapos sasabihin nyo, kami yan, Biblia sa liga ng katotohanan namin, bagsak na. Kaya wag makakapal mukha, wag claim ng claim. Mga magpupuri, sinasabi dyan, hindi kulto. Okay, yun. Kuya Pine, wala siya. Ayan, no? Ako'y kanina pang natatawa dito sa sa mga nag-share. Bagamat ang ano natin, ang paksa natin ay bansang Pilipinas ba ang tinutukoy sa Isayas? Ang sagot diyan hindi. Bakit? Kasi sa Israel pinapatungkol 'yan eh. Hindi nyo ba nababasa ang nasa talata? Ano bang nasusulat sa talata? Israel. Meron bang nakasulat dyan? Pilipinas? Paano madadamay ang Pilipinas dyan? Pambihira naman kayo. Ano bang sabi ng Apostol Pablo 4:6? Huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Patungkol yan sa Israel, mga kaibigan. Hindi po patungkol yan sa Pilipinas, no? Kayo naman, no? Pambihira talaga. Meron pa nga akong isang naalala, sabi ng isang tagapagturo daw ng isang sekta, ang Far East daw ang Pilipinas. Saan mo naman mapapasa sa Biblia na ang Far East ay Pilipinas? Walang ganun, no? Ang Pilipinas daw Far East. Paano nangyari 'yon? Sinabi daw sa kanilang isang libro, no? Nakakatawa talaga yung ganung aral sa totoo lang, no? So yun ang masasabi ko, hindi po bansang Pilipinas ang tinutukoy diyan sa Isaias 24:15. Although dito sa na umakyat dito sa live ni Bexana, although ang iba ay naniniwala na Pilipinas daw ang tinutukoy diyan, pero ako I disagree to believe that the Isaiah 24:15 refers to the Philippines. No, because the Isaiah 24 verse 15 refers to the Israel, not to the Philippines, okay? Hindi po in the Apostle Paul says in the 1 Corinthians 4 says steady to the words, no? Yan ang sabi doon. Kaya mga kaibigan, wag po tayo magsigit. Kung maaari po sana, kung ano kung nakasulat sa Biblia, doon tayo mag-stick. Ang liwanag ng talata, Israel ang pinapatungkol dyan. Ibabaguhin nyo pa ba? Parang kagaya nito, bibigyan ko kayo ng isang example. Si Tomas daw nagkamali sa 20:28 ng Juan. Wala ka namang mababasa doon na sinabi ni Kristo doon, nagkamali ka Tomas. Walang ganun eh. Pambihira naman kayo. Uulitin ko, the book of Isaiah 24 verse 15, it refers to the Israel, not to the Philippines. Okay? Maraming salamat. Thank you.
Okay. Ang masasabi ko lang diyan, Pilipinas talaga 'yan, bro. Wala tayong magagawa. Nahula-hula na talaga sa Biblia na Pilipinas ang tinutukoy diyan. Kasi unang-una, ang bayan ng Diyos ay nasa tatlong bahagi. Ang iglesia kasi ni Kristo ay nasa tatlong bahagi yan. Panahon ng mga panahon ni Kristo, panahon ng mga apostol, at yung mga nasa wakas ng lupa. Kaya lang, ang problema lang kasi dito sa MCGI, kinlaim din nila yan, pero hindi sila ang katuparan yan. Bakit? Sabi nga ni Kristo, magkakaroon daw siya ng ng isang pastor. Tanong, si Kristo ba 'yon? Sinabi nga rin sa Biblia, tinawag kita sa mga sulok niyaon. Oh, meron pang binabanggit, bansang hindi pinabayaan. Oh. Kaya wala tayong hindi mo masasabi yan, said, na hindi Pilipinas ang binabanggit diyan. Saka unang-una, maling-mali na unang-una, kiniklaim lang din ng MCGI yan, pero sa paliwanag, tapos sasabihin nila MCGI yan. Malayo, unang-una, Iglesia ni Cristo, ito yung pangatlong bahagi yan. Kaya nga, sabi nga, anak ng babae ng Syon. Ayan ang tinutukoy na magmumula ulit sa bayang Pilipinas. Yan nga sa malayong silangan. Anak ng babae ng Syon yan. Yan yung ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi MCGI yan, ha. Pasensya na MCGI. So, eto pa. Noong naitatag na yung Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, meron pang natupad. Yung gawain ng nasa Pilipinas, kasi diringgin ng mga nasa Pilipinas ang turo ni Kristo. Tapos makakarating ng kanluran. Natupad sa Iglesia ni Kristo yun. Nung nakarating ang Iglesia ni Kristo sa kanluran, doon na lumaganap ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang Iglesia ni Kristo ngayon ay nasa 168 countries na. Pero yun mo, sa loob ng 111 years, nasa 168 countries na. Oh, kaya kitang-kita natin yung hula ng Biblia, natutupad talaga sa Iglesia ni Kristo. Kung sasabihin mo si Soriano yan, nako, delikado. 'Di ba? Alanganin. Kaya Pilipinas talaga ang tinutukoy diyan sa talatang yan. Yun lang naman po. Salamat. Ayun, pa-heart na lang. Pa-heart dito sa taas. Ayun. Parang ako na yata. Okay. Ayan. 3 minutes, no? So, ang sagot ko na lang dyan, mag-yes na lang ako na Pilipinas yan, no? Mag-yes na lang ako. Pero ang sabi kasi doon sa Mateo 28:19, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. So, hindi lang naman talaga Pilipinas yun. Kasi lahat nga ng mga bansa Diba? So, hindi lang Pilipinas. Pero dahil nag-yes ako, ito naman yung magiging preparation ng INC at saka MCGI. Kasi, pagpalagay natin Pilipinas yung mga pulo. Pero ano ang gagawin nyo? Diba? Yes, agree ako, Pilipinas yan, mga pulo. Pero ano ang gagawin nyo? Ito, babasahin ko lang, ha. Sabi rito, basahin natin. Revelation chapter 6 verse 12, sabi rito. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo, at ang mga bituin sa langit nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanyang bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi gaya ng isang lulong na aklat na nalululon, at ang bawat bundok at pulo
ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Okay, sangayon ako, Pilipinas yan, mga pulo. Ang nakalagay dito sa huling aklat ng Biblia, ang bawat bundok at pulo ay nangaalis sa kanilang kinatatayuan. Ano ngayon ang preparation nyo kung ang sinasabi ng Isaiah ay Pilipinas yan? 'Di ba? Ang Revelation na aklat at saka kay Isaiah, pagpalagay na natin mga 900 years ang pagitan niyan. No? Mga 900 years o hindi ko ma-eksakto yan kung kulang-kulang 900 years ang pagitan. So anong preparation nyo? Kasi maaalis din naman yan eh. Nakalagay dito, maaalis yung mga pulo, yung bundok. O ano ngayon, kung tama yung tindig nyo, saan kayo pupunta? Maaalis din naman. Dahil mga pulo. Ang Pilipinas, tinatawag na islands. Kaya sang-ayon ako. Pero ang tanong, saan kayo pupunta? Anong silbi ng malalaking templo ninyo kung kasama lang din ang pulo na mabubuwal yan at mawawala sa kinatatayuan? Wala. Sayang lang. So ayan, ano tayo, rebuttal. Isang iikot pa. Oo. Ay, salamat ako na naman. Rebuttal na pala to, no? Okay. So, ayon dito sa mga claim nila, Pilipinas talaga. Granting. Iga-grant natin, no? Oo. Ayon sa sulat ni Sonia M. Saide, The Philippines, a Unique Nation, page 123. 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So nakikita ninyo, ginagrant na natin yung mga claim nila. But the problem is, hindi pala sila. So nakikita natin dito sa sulat ni Sonia Saide, ang Roman Catholic pala ang katuparan ng mga claim nila na pulo ng dagat sa Asia. So no, when July 17, 1521, Magellan arrived in Limasawa Island. All people were baptized in the Church of Christ. And that's the beginning of the Catholic life. Diba nakita ninyo na? July 17, 1521. All people were baptized in the Church of Christ. And that's the beginning of the Catholic life. So, sana may natutunan kayo. Hindi yung puro na lang claim, puro bibig. Kapitulo Dila, versikulo laway. Wala na talaga kayo. Puro na lang kayo laway-laway. Wala ba kayong mga referensya dyan na nagsasabi na kayo talaga yan? Ano ba yan? Puro na lang kayo claim. 2026 na, claim pa rin kayo. Ano ba to? Darating ang kapanahunan. Ito, mark my word. Darating ang kapanahunan na lahat ng Pilipino ay edukado. At lahat ng Pilipino ay aanib sa Katoliko. Wala nang mauuto ang Protestante dito sa Pilipinas. Yan ang tandaan ninyo. Every people
people will have a knowledge. And knowledge is power ayon kay Ernie Baron. So ngayon kasi knowledge is power. So lahat ay marunong nang manaliksik sa katotohanan na pilit ninyong tinatago. So ngayon, makikita natin, pagdating ng kapanahunan, lahat ay magiging Katoliko at matupad ang propesiya ni Kristo. Thank you, thank you, thank you. Okay, rebat tayo. Sayang, umalis na yung INC. Sa kanya ko sana i-rebat to eh. Pero nandito naman si Pastor Val, The Life, at saka si Jordix ba to ng RCC. Sa Biblia, hindi po magpapalitaw dito sa Pilipinas ang tunay at dalisay na Diyos sa gumagawa ng mga rebulto, no? Yung mga imahe, di ba? Kasi yung dalisay na aral, hindi yan nagtuturo, no? Na kumain ka ng dugo, manalangin ka ng paulit-ulit, mga palpak na aral na wala sa Biblia. Ano nangyari? Wait lang. Ayun, no? Natatawa talaga ako sa totoo lang. I am so very happy for this tonight. Kasi dahil sa mga sagot ng mga hindi natin masasabi kung ano, no, dahil ano. So, ayun nga kasi ang totoo, iglesia ng Diyos lang yung tunay, no? Yung mga MCGI na yan, INC, mga sulpot din yan, no? So ngayon, balik tayo sa usapan, balik tayo sa topic. Inuulit ko, ang Israel ang tinutukoy sa Isaiah 24:15. Hindi kailanman naging Pilipinas 'yan. No? Uulitin ko ulit sa English kung hindi kayo nakakaintindi ng Tagalog kasi mga ano kayo eh. Ito, the Isaiah 24:15, it refers into the Israel, not to the Philippines. Because the Philippines did not discovered to the another hindi pa nadidiscover dati ang Pilipinas sa panahon pa ng mga Israelita, tapos sasabihin niyo Pilipinas yan, kundi ba naman kayo mga, ay nako, kung papayagan lang ako ng host na makapagsabi ng GAGO sinabihan ko na kayo ng GAGO kaso hindi pwede. Bilang respeto na rin sa host, no? Di, papalitan na lang natin. Kung hindi ba naman kayo mga 5 piso, 10 piso, ayan. No? Ayan na lang sasabihin ko sa inyo para hindi masyado, halatang halata, hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Bakit? Nasa talata na nga yung sagot Israel. Israel pinapatungkol yan, hindi Pilipinas, tapos binabaluktot nyo ngayon. Wala rin kayong pinagkaiba sa mga 3 kulay no? Ang 3 kulay, anong kahulugan ng 3 kulay? Nagkamali daw si Tomas sa 20:28 ng Juan. Paano nagkamali? Na ang liwanag sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, hindi nagkamali. Tapos kayo na naman, sabi diyan sa talata, Israel ang pinapatungkol, tapos sasabihin nyo, Pilipinas yan, hindi yan Israel. Nako. Ayoko nang mag-rebat, no? Siguro kung may re-rebat pang masusunod, hindi na ako magre-rebat dahil kahit anong gawin na nating paliwanag sa mga to, bulag pa rin
4:4 ng ikalawang Korinto, nang binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang kanilang mga pag-iisip, binulag ng Diyos ng sanlibutan. Sinong Diyos ng sanlibutan na yon? Ang Satanas o say ang Diablo. Oh. Oh. Paano ba yan, mga naniniwala na Pilipinas yung tinutukoy dyan sa Isaiah 24:15? O sige, gawin nyo na, sabihin nyo yung gawin. No? Kung murahin nyo ako, gawin nyo na. Go, let's go. No? Kung sasabihan nyo ako ng masasakit na salita, walang problema sa akin yan. Sige, kayo na. Salamat. Okay, ako na yata. Ayun, itutuloy ko lang ano. Kasi yes, yun sagot ko kanina. At hindi naman tayo nananatili na nasa panahon pa ni Isaiah. Kasi may binabanggit diyan na wakas ng panahon, no? Tapos ang Pilipinas, hindi talaga natin may tatago 'yan. Kasi ang lumang pangalan niyan, archipelago. Ibig sabihin mga pulo. Bago yan pinangalanan ni King Philip II na tinawag na Philippine Islands, no? Kaya nga mayroon tayong 7,000 na mahigit. Kaya lang kasi maging tama man yung stand nyo, ang problema dyan, ano nga gagawin nyo? Kasi nasa Book of Revelation na ang fulfillment, di naman nananatiling Isaiah eh. Hindi pa ba kayo nakakaalis dyan? Diba? Ang Isaiah may ilan-ilan na lang talata dyan na matutupad. Yung iba dyan, natupad na. Nandito na tayo sa Book of Revelation eh. Anong gagawin nyo pag naalis na ang mga pulo? Kasi nakasulat na yan eh. Tapos yung iba, nung nakita nila yon, abay nangatakot sila. At nakita nila ang kordero na bumababa. Bumababa ang Panginoong Hesukristo bilang kordero, Diyos yon. So natakot yung mga naniniwala ang tao. Sabi nung mga naniniwala na tao si Kristo, mga bundok, itago nyo kami. No? Nahihiya kami doon sa kordero. Kasi ang doktrina namin, tao siya. Yung pala, Diyos. So yun ang nangyari dyan eh. Diba? Ayan mga kapatid, pag-isipan natin. Kasi hindi naman ilalagay ang mga sulat na yan sa Biblia kung mananatiling tinta at saka titik lang yan. Sabihin, meron siyang manifestation. Kaya nga yung tinatawag na siksel, no? The siksel manifest itself. Pagbukas ng tatak, kailangan imamanifesto ng siksel ang kanyang sarili ayon sa nakasulat. Kaya saan kaya pupunta yung simbahan ni Aaron na dangdang taon ng edad, Aaron? Saan papunta yung simbahan mo? Tapos yung simbahan sa Central, ang laki-laki. O saan pupunta tong mga simbahan dito? Kasama lang din yan mawawala. Ay, good morning. Ay, good morning, good evening. Dapat proud tayo no dun sa hula na yan kasi ginagamit kasi nating number one, ginagamit nating Biblia galing sa Israel, chosen land. Tapos tayo naman sa hanggang sa mga panahon ng mga bayani natin. Kaya nga lupang hinirang. Magkaiba yung lupang pangako sa lupang hinirang. Dito ang hirangan. Kaya magtataka ka, halimbawa, sabihin man natin na iba-iba yung tayo ng mga bawat sekta. Ano pa rin yan? Mga tinawag yan ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi naman nagtatangi ng tao. By default, pag tinignan mo yung buong konteksto ng Isaiah na yan, ano yan eh? Para na ulit yung Genesis.
Di ba? 24 yan. Teka lang. Ayan o. Teka lang sa oras. See, Yahweh is making the earth. The earth, by default, buong ano yan. Dapat nga, ang number one ng magkiklaim niya, Katoliko. Kasi siya yung pinakamatanda, pinakamatagal na iglesia, no, na nag-exist. Kaya lang, for whatever reason, hindi nila ma-claim to. No? The earth, the earth, the earth. Nakita mo yan, no? Mula sa 24 verse 1, 2, 3, 4 hanggang 6, eventually, hanggang sa... Okay, ano kinalaman natin dyan? Eh kasi sabi sa bagong tipan, may tinatawag na Israel ng Diyos. O ano naman kinalaman ng Israel ng Diyos sa Pilipinas? Yung hindi niya bayan, tatawagin niya. Aalisin yung kaharian na hindi ibibigay sa bansang nagkakabunga. Eh sino ba pinakamabunga? Katoliko. Kaya lang, ewan ko ba, for whatever reason, no? Hindi ko alam ba't. Dapat proud tayo bilang mga Pilipino. Marami na nga magnanakaw. Dami na nga tapos, ganyan pa, di ba? Sabi, kayo ang anak ng mga propeta. The moment na you read the Bible, you become part of the prophecy. Kasi, prophetic book ang Bible eh. Kaya nga progressive revelation. Yung revelation yan. Patuloy yan hanggang sa makabagong panahon. Pag inisa-isa natin yung verse, kakapusin yung ating mga verse. Na ano ko na lang yung pinaka snapshots. No? Pag tiningnan mo, dapat sa isang banda, proud din tayo bilang mga Pilipino na nakabahagi tayo sa propesya ng Biblia. At syempre, masaya yan pag maiintindihan ng bawat isa. Na makikita mo, gaano tayo minahal ng Diyos, no? Bakit tayo na Gentile tayo eh. Pero sabi ni Apostol Pablo, Saint Paul, hindi na kayo taga-ibang lupa, kundi mga kababayan. Sabi ni Saint Paul yun. Depende lang kung paniniwalaan nyo si Saint Paul. Mas paniniwalaan ko si Saint Paul kaysa sa mga chismis-chismis lang. sa mga claim. Di ba? Matalino si San Pablo eh. Isa sa pinakamahusay na produce ng simbahan. Salamat. Magandang gabi. Maganda yan. Sige, tuloy lang natin. Yun. Hindi porket medyo pabor sa Katoliko yung binanggit ni Bro Daniel, syempre. Pero sinabi ko, tama naman yung sinabi niya. Pero sana mag-isip-isip tayo dahil lahat kayo Bible alone. Ang sabi nga sa unang Korinto 4:6, magsituto kayo ng wag higit sa nasusulat. Parang nagsisigit sa nasusulat at meron pa silang mga hulang sinasabi na dito matutupad, dito matutupad. Ang liwanag sa ikalawang Pedro 1:20, walang sino mang tao na makakapagbigay ng sariling pakahulugan sa mga hula sa aklat na ito. Tapos, sa ano yan, sa ganito yan, sa ganito, puro hula. So, nagkakasala na kayo. Ano ba sabi sa Mateo 21:43 or vice versa, di ko lang matandaan. Tandaan nyo, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ililipat ko sa bansang nagbubunga. Sino ba nautusan dyan bukod kay Pedro? Siyempre, si Apostol Pablo na mababasa sa Gawa 23:11, nang kinagabihan nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi, Pablo, tumindig ka. Kung paano mo ako ipinangaral sa Jerusalem, ganun mo rin ako ipangaral sa bansang Roma. Liwanag. Kaya sumulat si Apostol Pablo na mababasa sa Roma 1:8, binabati ko kayong lahat ng taga-Roma dahil ang inyong pananampalataya ay kilalang kilala sa buong mundo. Ay inyong nagbubunga. Tapos tungkol naman doon sa pulo ng mga dagat, ang pinatutungkulan din, yung mga magpupuri. So kasama, hindi sinabi dyan na may lilitaw na bagong sekta. Walang ganon. Isa lang ang tinayo ng Panginoong Yesus. Isa lang. Nakasulat niya sa Mateo 16:18. Itatayo ko ang aking iglesia. Isa lang yun. Magpupuri ang tinutukoy dyan. Kaya kung tinutukoy dyan Pilipinas, pwedeng kasama. Pero hindi sinabing sekta. Yung mga magpupuri, yung tao. Hindi yung sekta na lalabas. Dahil kung lalagyan nyo ng sekta yan, lalabag na kayo sa historical context ng Isaiah 25 na yan. Makikita mo rin naman sa Esther 10:1, yun, nagpataw ng buwis si Haring Ahasuero sa buong lupain at maging sa pulo ng mga dagat. Kung Pilipinas yan, butik 700 before Christ, naniningil na ng buwis sa Pilipinas yung mga hari. Grabe naman. Konting isip lang naman. Tsaka Bible alone kayo. Huwag kayo hihigit sa nasusulat.
Tsaka makita naman sa world history, may fact talaga. The New Book of Knowledge Encyclopedia, page 287. The Roman Catholic Church started the history in Jerusalem 2,000 years ago as original disciples of Christ gathered in upper room waiting for the Holy Spirit to come. Sabi nga ni Brother Eli, hindi pa ako tao noon dahil ang Catholic Church 2,000 years ago pa yan. So maliwanag, 2,000 years ago hanggang ngayon, kilalang kilala sa buong mundo. Thank you. Pio, magsasalita ka ba? Ayun, shoutout ko lang yung mga viewers natin. Pagkatapos Ay, ayun. Ako na. Salamat, kuya. Teka muna. May sinasabi mga SCGI pero may video ako kay Soriano eh. Pakinggan natin. Kami ay iglesia ni YHWH ni Yahshua Messiah. Yun, tutulan mo yun. Yun ang aming dala-dala. Nakarehistro yan, 7 taon na nakakaraan. Kami ay... 7 taon na nakaraan. Eh, sinungaling pala eh. Yahwaha, ni Mesia, ha. Tanong, sasabihin naman ni Diyos Lukban na si Sword, kilala na kita, Diyos Lukban, relax ka lang, papayta ko yung video mamaya sa'yo. O Diyos Lukban, sabi mo, pinalitan kasi baka ito ang totoong kasaysayan, bakit nyo pinalitan? maibunyag natin yung kanyang kamalian do sa transliteration eh. Opo. Anong kanyang sagot ng kapatid na Ramil? Pakinggan pa natin siya. O ngayon, kung yun naman ay mali ang pagkakadbawa, sumobra na 2 letra. Madali naman tanggalin yun eh. Kung yun naman ay mali ang pagkakadbawa, sumobra na 2 letra. Madali naman tanggalin yun eh. Natural, magkamali ka sa hindi mo wika. So, kayo pala tunay na iglesia pala kayo. Nagkamali kayo sa unang iglesia. Sino pag pinagloloko nyo? Ano sabi mo dito? Sabi ng Soriano? Iglesia ni YHWH ni Yahshua Messiah. Yun, tutulan mo yun. Yun ang aming dala-dala. Nakarehistro yan, 7 taon na nakakaraan. Ay, 7 taon na pala nakakaraan eh. Ba't hindi nyo kinukwento yan? Buti na lang, hindi si punto debate. Nakakahiya, kayo daw ang tunay, pero meron silang iglesia. Dahil sa iglesia ni Cristo, ano nangyari? Doon nangyari? Maibunyag natin yung kanyang kamalian do sa transliteration eh. Opo. Anong kanyang sagot ng kapatid na Ramil? Pakinggan pa natin siya. O ngayon, kung yun naman ay mali ang pagkakadbawa, sumobra na 2 letra. Madali naman tanggalin yun eh. Kung yun naman ay mali ang pagkakadbawa, sumobra na 2 letra. Madali naman tanggalin yun eh. Natural, Tinanggal mo, tapos binago po. Ano nakalagay? MCGA na. Ay, hindi totoo. Haka-haka lang. O ngayon, DX na MCGI. Mamaya tayo sa Katoliko. O wala na, mamaya na tayo. O Jules Lukban na Sword. Gusto mo bang makita yung mukha mo? Ha? Sabihin mo lang. Ipakikita ko na yung tunay mong mukha, Jules Lukban. Gusto mo makita yung mukha mo? Na pinaglilingkuran ng dalisay na aral. Di ba ikaw yan? At ngayon mga kaibigan ay matutunghayan Di ba ninyo ikaw yan? ang napakagandang aral ng Biblia nating ipapayag. Ako nga pala si Jos Lukban ng Members of Church of God International. Di ba? Maraming salamat. Ang pogi pala ni Swords eh. Okay, that is Brad Jules. Jules. Kilala na kita, Sword. Di ba sabi ko sa'yo, pangako ko sa'yo, kikilalaan. Yon. Basa muna tayo talata. Sabi sa Mateo 21:43, kaya nga sinasabi ko sa inyo ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa isang bayan na nagkakabunga ng mga bungang ito. Ang tinutukoy diyan kapatid, yung bayan na magkakabunga, isa nga diyan bro sa mga choices may pag-asa na maging bayan ng Diyos ang Pilipinas. Kaya nga sabi sa Isaiah
24:15, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa mga silanganan at sa mga pulo ng dagat ay magbigay kayo ng puri sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel, magmumula yung aral sa Israel. Pero ang bayan na nagkakabunga, magsisimula sa mga pulo ng dagat. Ang tinutukoy niyan mga kapatid ay ang Pilipinas. At sabi dito sa Jeremias 30:21, at ang kanilang taga-akay ay magmumula sa gitna nila, at ang kanilang pinuno ay magbubuhat sa kanila. Hindi po pwedeng INC yan. Dahil ang INC, si Felix Manalo, galing yan sa ibang religion. Ang kinatuparan ng hula na yan, si Brother Eli Soriano. Dahil ang mga magulang nito ay kaanib na sa Iglesia ng Diyos bago ito isilang. Hindi pwede si Felix Manalo yan. Dahil si Felix Manalo galing sa religion yan, SDA yata or Baptist. Kaya hindi katuparan ng sa Isaias, yung magiging bayan ng Diyos, INC. Maling-mali yan mga kapatid. Unang-una, ang Kristo nila, tao. Ang Kristo ng Biblia, ang Kristo ng unang iglesia, unang Kristiyano, is Diyos. Anak ng Diyos yun mga kapatid. Hindi po talaga yung bayan na pinili ng Diyos. Paano ko nasabing MCGI ito? Sabi sa awit, 113 verse 3, mula sa sikatan ng araw hanggang sa paglubog nito, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung mapapansin nyo mga kapatid, linggo-linggo, nagpupuri, nagbibigay ng pasalamat yung MCGI. Mula sa Pilipinas hanggang sa Brazil, hanggang sa kalunuran. Sa MCGA natupad ang hula sa panguusig kay Brother Eli Soriano. Imbis na sa Pilipinas lang, napunta siya sa Brazil. Kalooban talaga ng Diyos. Kasi nga, ang bayan ng Diyos, ang pinili ng Diyos, ay ang Iglesia ng Diyos. Yun lang mga kapatid, maraming salamat. At uulitin ko, hindi yan INC dahil si Felix Manalo ay galing sa ibang religion. Ang hula ni Jeremias, magmumula sa gitna nila, ang kanilang mga taga-akay, ang kanilang mga mamumuno sa kanila. Si Brother Eli Soriano, galing yan sa pinanganak na yan, yung mga magulang niyan, is Iglesia ng Diyos, dyan na yan nagsimula. Hindi yan si Felix Manalo. Dahil si Felix Manalo, galing sa ibang religion. Maling-mali, gawa lang ng tao ang INC mga kapatid. Mag-ingat kayo dyan. Yun lang mga kapatid.